welcome to my vlog. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please click the subscribe button, click the notification bell para lagi kang update sa journey ko dito sa Hong Kong as a Mystic Helper. So ngayon guys, ang itatopic natin is yung regarding nga doon sa pag-apply ko kung ilang buwan ako bago nakaalis. So nag-apply po ako guys ng April, last week ng April, then na-hired ako ng siguro na-hire ako noon ng mga 5 days, na-hired na ako. Nag-message sa akin yung employer ko. So, nagtanong siya kung kailangan ko pa daw ng employer. Tapos, sabi ko, opo, kailangan. Yes, ma'am, kailangan ko pa. English yun, guys, pero itagalog ko na lang kasi masyado nang mahirap. So, ngayon, guys, pag sabi niya sa akin ng ganon, nagtanong siya kung regarding sa mga experience ko, ganon. Actually guys, yun nga sinasabi ko na kahit wala kang experience, pwede ka mag-apply sa Hong Kong as a domestic helper. Basta kailangan, kaya mo lang panindigan lahat ng gawaing bahay, pagbabantay ng bata, kailangan mong gawin. So, kailangan mo lang panindigan. So, wala nga akong ka-experience guys as a helper kahit dito doon sa Pilipinas. So, I'm pretending na meron akong experience, basta kailangan mo lang panindigan. Yung mga interview, nasagot ko naman. Yung interview naman guys ng employer ko ay hindi naman ganun kahirap. That sinabi ko nga sa inyo sa last vlog ko na prepared ako sa interview. Kasi lahat pinag-aralan ko kung paano ko sasagutin ng interview. Pero, nung na-interview na ako guys, sobrang walang kahirap-hirap kasi nagtanong lang kung anong ginagawa ko, kung anong kailangan gawin, kung mga ganun-ganun lang guys. So, hindi ganun na. Sabi ng employer ko, kung kailangan daw mag-video call kami. So, nag-video call kami. Tinanong ako ni sir kung kailangan daw okay daw ako ba na mag-rest day ng Saturday. Sabi ko, anytime sir, kung kailan yung gusto nyong rest day ko, kayo po yung masusunod. Walang problema sa akin nun. Kasi ang kailangan ko, trabaho. So, sabi ni sir, okay, sabi niya ng ganun. Then, marami siyang tanong-tanong, mga ganun. Then, nung mga letter, sabi niya, kung mahahard nga daw ako, sabi niya ng ganun, available naman daw ba ako na mag-process? Sabi ko, yes sir, sabi ko ng ganun. Then, pero nag-message sa akin pagkatapos nun. Sabi ko kasi nga, 'di ba, yung sinabi ko na wala nga akong kapera-pera pero sinagot nila. Nag-process ako ng May kasi sabi ko naghingi ako ng palugit na 1 month. Nag-stay pa ako April, May. Pag May ng katapusan, nag-travel nga ako papunta ng Manila. So nag-start ako May, June 1, pagdating ko ng Manila, kinabukasan napunta ko ng agency. Papunta ko ng agency is nagpunta ko ng agency, nag-fill up ako ng form para sa anong pinitapan ko. Nag-fill up ako para sa kontrata, tsaka sa visa na ipapadala nila doon dito sa Hong Kong. So, ngayon, pagtapos nun, nag-medical ako, pagkahapon agad nun. So, Friday yon, pag medical ko, nagbalik ako ng Monday para malaman ko kung fit to work ako. So, nag-fit to work ako ng pagka-Monday. 1, 2, 3, 4. Pagka-4, nag-fit to work ako. Then, next day, pagka-week na nun, ilang araw lang na-schedule ako ng test. Dapat, naghihintay ako ng schedule ko para sa PIDOS. PIDOS. Pero, dahil online nga daw nila ako. So, hindi ako naka-online kasi mahina yung signal doon sa bahay namin, sa tinitirahan ko. Hindi pa ako naka-PIDOS. Nagdiretso ako training. Sa test na training, meron kayong 3 days. May 3 days kayo doon guys na training. Kung gusto mo namang makalibre ka at makatipid-tipid ka dahil nga nag-a-apply tayo guys, pwede kayo doon sa training center matulog. Libre ang tulugan, libre ang tirahan doon, accommodation. Then, ang
ang lunch tsaka breakfast ay dinner is libre, ang breakfast lang ang hindi. So medyo nakakatipid kasi kahit sa breakfast pwede kayong kung gusto wala talaga kayong money kailangan yung kahit kape lang kayo or mag noodles kayo kasi may binibenta doon. So ngayon guys, pagtapos ng 3 days na nun, paglabas namin ng training center, pumunta kami ng agency. After nun, diretso kami ng Pilos guys. 3 days yung test na training namin. So pagkalabas nun, bago pa lang kami nagpilos, dalawa kami ng friend ko nang kasama ko sa agency na nag-apply dito rin sa Hong Kong. Nagsabay kami nagpilos. Pagtapos ng pilos guys, saglit lang ang pilos kapag face to face. Pag tawag nito, pag online doon daw medyo matagal-tagal pag online. So pinasa ko kaagad pagkahapon, pinasa ko kaagad yung pidos ko doon sa agency, hinabol ko. So ngayon guys, hindi ang Ascent agency nga is hindi siya kaagad pagtapos mo ng 3 days, kasi may mga ibang agency na pagtapos mo ng training diretso kaagad yun kinabukasan schedule kayo kaagad. Sa Ascent naman guys, sa amin, naghintay kami ng isang linggo bago kami na nag-test para makakuha kami ng certificate kung makakapasa nga kami dito guys. Bali nung time na yon, June 22 yun, June 22 or basta June 19, like that, parang June, ganun yun yung namin, nag-test na training. Ang lupit pa guys, grabe yung test, ang experience ng test na namin, sobra. So itatopic ko din yun guys, kasi gusto ko maiksi lang yung video ko. So pagkatapos nun guys, naghintay naman ako ng 1 linggo or 2 linggo. Naghintay naman ako guys para sa OWA. Sa OWA naman. So, ang OWA naman guys, sa amin, ang sabi, basta't ma-forward na as a soft copy ang visa or OEC ba yun ang sinasabi, mapasa lang sa agency, pwede na kaming schedule ng OWA. So, nakapag-OWA ako, July, I think July 3rd, June 30, and June 30 nakapag-uwa ako, June 30, this Friday kasi yun, Friday, Saturday, Sunday, June 29, 30, then 31, 30, July, basta't may July pa yun, 3 days din ang uwa guys. So pagtapos ng uwa, naghintay ako ng 1 linggo, parang ganun, parang 1 linggo, 2 linggo para sa visa at OEC. So ngayon guys, tumawag na sa akin na bali ang ano ko guys, ang estimate date, ang finish lahat ng mga papers ko is 8 weeks. Close na yun, 8 weeks. Kumpleto na lahat. May visa na ako, lahat-lahat. Ang hinihintay ko na lang is flight. So nag-conversation kami ng employer ko, yun ang nakapatagal sa akin, yung flight ko. Actually, ang 8 days lang talaga yung process. Ang flight ko, natapos na ako ng June, July, yes. Naka-flight pa ako ng August 12. Pero, kung tustusin, makaka-flight na talaga ako nun. Yun lang ang nakapatagal kasi sa akin. Kasi, yung employer ko, expected date nila na makakarating kasi ako September pa. So, yung bahay nila is hindi pa lahat tapos, din wala akong matutulugan. Pero dahil nga sa tapos na ako, ayaw na ni madam na ang sabi kasi ng agency dito sa Hong Kong is September pa ako makaka-travel. So ngayon guys, nagulat nga sila madam kasi 8 weeks lang is tapos na. Hindi pa sila prepared kasi parang ginagawa pa nga lang talaga yung bahay nila. So ngayon, ayaw naman ng madam ko na magstay ako ng Manila. So, pinatravel niya na kaagad ako ng August 12. Tapos sabi ko, ma'am,
wag na po kayo munang magmadali. Sabi ko, kumuha lang kayo ng murang ticket po kasi marami na kayong nagastos kasi nga sila nga yung gumastos sa akin. Gumastos sa lahat ng expenses ko. Nagpapadala sa akin kapag wala akong pera sa Manila. Pamasahe ko. Oo, ganun ang employer ko. Mabait sila. Kung gutom ako, wala akong makain doon, mag-message ako. Bakit wala kang lahat? Nagpapadala sila 400, nagpadala pa nga sila ng pang pasta ko, nagbigay sila ng 2,000 para pang paayos ko ng ngipin ko. So, kahit nung pag-flight ko na, wala akong pamasahe papunta ng airport, wala akong pamasahe, pinadala na ako ni madam ng 700 pesos, pangkain ko daw at pang pamasahe. So, di ba napaka-bless ko sa employer ko. Saan ka pahahanap ng employer na ganun? So, ngayon, guys, depende pa rin talaga sa agency kung yung sinasabi nga nilang kilos pagong sila, kung kumilos, matatagalan talaga kayo guys, kasi meron akong makakakilala almost 3 months bago sila nakaalis papunta ng Hong Kong. Ako guys 8 weeks lang, tapos na then flight yung nakapatagal lang sa akin. Pero ang bilis, diba? Nagulat ka sila, ang bilis ko naka-process. Kasi, yung as an agency, napakabilis nila guys, napakabilis nila. At, depende rin yun sa agency nyo dito sa Hong Kong. Yun. So, next topic natin guys, itatopic ko yung, kung ano nga ba yung experience ko sa pagtitraining ko ng TESDA, yung pag-assessment na namin, na sobrang saya na, sobrang nakakaiyak. So guys, thank you for watching. Hanggang dito na lang ang vlog ko. Sobrang haba na. Okay. Next, tune in kayo sa next vlog ko. See you!